Magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking channel. For today's video ay i-share ko sa inyo itong paggawa ko ng pandan pianono. Pero bago tayo magsimula ay paki-like at share itong ating video. At paki-subscribe din po ng aking channel kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. So bali itong ating pianono is gagamitan lang natin ng dalawang itlog at hindi natin kailangan ng mixer. Bali kung tawagin ito dati sa aking pinapasukan ay ordinary pianono. So ayun, bali simulan na po natin ang unang step ng ating paggawa nitong ating pandan pianono. At ito na yung ating unang step, dalawang tray. Yan, bali 9x30 ang size niyan. Pahiran nyo lang ng lard. So bali tabi muna natin yan. At sunod ay titimpla na natin yung ating mixture nitong ating pandan pianono. At nandyan na po sa ating screen ang kumpletong sukat ng mga ingredients. And naka-convert na rin po yan into cups at tablespoon para kung sakaling wala kayong timbangan sa inyong mga bahay ay pwede kayong makagawa gamit ang inyong cups at tablespoon. So bali sulat nyo na lamang po para hindi nyo makalimutan or puntahan nyo na lamang po sa ating description dahil doon ka na rin po lalagay yung ating kumpletong sukat ng mga ingredients sa ating description. Ayan, gumamit po tayo dyan ng flavor at saka food color. Bali yung food color ko is liquid pero kung wala kayong available na liquid na food color pwede naman po kayong gumamit ng powder na food color. At naglagay na rin tayo ng kalahating cups ng mantika at tubig. Bali yung ating tubig pala dyan mga sangkay is 1 kilo ang ating kailangan. Bali hindi ko muna inubos yung ating 1 kilo. Bali 3/4 muna yung aking inilagay. At ihuhuli ko na po yung 1/4 na tubig. At dito sa part na to mga sangkay is kailangan muna nating tunawin yung ating asukal at saka yung ating asin na nilagay. Paalala lang mga sangkay, kung sakaling kayo ay gagawa ng tinapay ay double check nyo po yung mga ingredients na inyong nilagay, yung mga sukat kung sakto na, para po maiwasan yung pagkakamali at para hindi rin masayang yung ating mga ingredients na ating ginamit. At ayan, kung sakaling nahalo nyo ng maayos at wala ng asukal na buo-buo at saka yung asin, natunaw nyo na ng maayos, ay isunod na natin yung ating susunod na ingredients. Ito yung ating third class flour. So ayan, bali 1 kilo po yan mga sangkay at maglagay na rin tayo ng baking powder at yeast. At sunod natin gagawin ay hahaluin na natin ng maayos. So bali yung pagkakahalo natin dapat dito mga sangkay is wala na dapat buo-buo na harina bago nyo tigilan sa paghahalo. Inuulit ko po, ito po ay ordinary pianono, hindi po ito yung special na pianono mga sangkay. Dahil yung special na pianono is marami pong itlog yon at dalawang mixture po yon. Bali meron tayong mirang doon sa ating special na pianono. Yung special kasi na pianono, yun ay ang mixture na pwede mo na siyang gawing cake or special mamon. Ito po yung ating is ordinary lamang po ito mga sangkay. So ayan, bali nakita nyo po, inilagay na natin yung ating tirang tubig. Yun po yung 1/4 kilo na tubig. Yan, nilagay na natin para ma-mix na natin na maayos itong ating mixture. At kung ikaw ay naghahanap pa ng iba pang recipe about baking, pasyalan nyo lamang yung aking YouTube channel, Martel TV din po. Dahil marami na akong naka-upload na recipe about baking, sigurado po akong makakatulong yun sa inyo. So bali itong ating pianono recipe ay pwede nyo itong gawing pang merienda or pang negosyo. Pero kung gagawin nyo pang negosyo ay wag nyo pong kakalimutan na mag-costing. So ayan, bali pagkatapos natin mag-mix, ayan, bali sasalin na natin yun sa ating dalawang lanera. So bali gumamit lang tayo dyan ng gloves para sa pagsumpit nitong ating mixture. Tawag po sa amin sa proseso na yan sa pagsasalin gamit ng kamay ay sumpit po. Pero kung hindi po kayo sanay sa ganyang pamamaraan ng paglalagay ng mixture ay pwede nyo naman pong gamitan ng cups or pwede nyo na lang ibuhos po yan para mas madali. So ayan, bali hahatiin lamang po yan. Kung hindi nyo matansya yung dami ng ilalagay nyo sa tray ay pwede nyo pong timbangin para pantay po yung mixture na inyong ilalagay sa bawat lanera. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay pakilike at share itong ating video at pakisubscribe na rin po bilang support na lamang po. At dito sa part na to, dapat ang inyong oven ay pinapainit nyo na para pagkatapos nyo mailagay ang inyong mixture dito sa ating tray ay pwede nyo na kaagad isalang. Opo, wag nyo nang i-rest, bali isasalang nyo na po siya diretso. At ayan, bali simutin lamang po natin na maayos yung ating mixture dito sa ating masahan dahil sayang po yan. Yan, dahil napakamahal ang ating ingredients ngayon, wag po tayong mag-iiwan ng mga masa or mixture dahil sayang po. At dito sa part na to, kapag nailagay na natin lahat ay ayan, pantayin lamang natin at medyo ibagsak natin para maiwasan natin yung malalaking butas dito sa ating pianono para wala siyang bubble. Kasi kapag nagkaroon ng bubble yan na malalaki ay sigurado po yung ating pianono ay magkakaroon ng mga butas sa ilalim. At dito sa part na to ay isasalang na natin. Ang init ng ating oven is 180 degrees Celsius. At iaangat lamang po natin. After 10 minutes, iaangat natin. Bali dyan na natin naantayin maluto sa itaas. So, bali kung dalawang tray lamang ang inyong lulutuin mga sangkay at malaki ang inyong oven kagaya nito, ay mas mainam na meron kayong kasabay na isasama sa pagluluto dahil sayang po yung ating gas, sayang init ang ating oven kung sakaling
2 tray lang yung ating isasalang. So, bali dito sa part na to is meron siyang kasabay na brownies cake. So, bali itong ating brownies cake is magkapares lang naman sila ng apoy na kailangan gamitin dito. At after 14 minutes sa itaas ay aalisin na natin itong ating pianuno. So, bali niluto lang natin yan ng 24 minutes. Palalamigin muna natin bago tayo pumunta sa ating susunod na gagawin. So, bali wag kayo basta-basta magpa-fast forward mga sangkay. Maiksi lang yung ating video para masundan nyo po ng tama kung sakaling gagawa kayo nitong ating recipe. At dito sa part na ito mga sangkay is malamig na yung ating pianuno at nilipat na natin ng lalagyan. So, bali kailangan natin dyan ng brown paper or katsa. Ay, gumamit ako ng katsa dyan para ma-roll natin itong ating pianuno. So, bali tataob ulit natin. At ito yung ating pianuno. Kung papansin nyo is hindi siya tostado or hindi siya brown mga sangkay dahil mahirap po yan i-roll kapag natosta nyo. Masisira po yan kapag inyo nang i-roll. Dahil hindi po ito katulad ng special pianuno na maganda i-roll. Ito medyo matigas to, mahirap tong i-roll. At yan, pinahiran lang natin ng margarine. Yan, bago natin i-roll. So, bali, ang pag-roll natin dyan mga sangkay is tuloy-tuloy lang po. Kahit mag-crack po yan, ituloy nyo lang po. Huwag nyo nang ititigil or huwag nyo nang ihinto ang pag-roll. At balutin nyo na po ang inyong pianuno kapag inyo nang na-roll. Medyo diin-diinan nyo lamang po dahil yung crack na yan mga sangkay, hindi naman po yan bubuka. Basta i-rest nyo lamang po muna bago nyo alisin dyan sa kanyang pagkaka-roll dyan sa nakabalot sa kanya. At itong isa naman mga sangkay, itong isang pag-roll dito, alam ko to bumiyak tong isa eh. Yan, bali, banyahan muna natin to ng margarine. Pakita ko sa inyo yung bumiyak dito na pianuno na hindi ko na siya, na itinuloy-tuloy ko na yung pag-roll, hindi ko na itinigil. So, bali, nasa inyo po kung gaano kakapal na margarine ang inyong ipapahid. So, ayan, tuloy-tuloy lang mga sangkay. Kung sakaling mag-crack, idiretso mo lang po ang pag-roll para mabalot nyo po kaagad ang inyong pianuno. Ayan, kung mapapansin nyo, bumabaka to. Diba, nag-crack po yan. Tuloy-tuloy nyo lang, medyo dindiinan nyo lang inyong pianuno. Ayan, kung mapapansin nyo, dindiinan ko para dumikit po dahil i-rest pa naman po yan. So, bali, didikit pa naman po yan. Kaya kailangan nyo mag-antay ng ilang minuto bago nyo dyan alisin sa kanyang pagkakabalot. So, bali, tingnan nyo na lamang po yung aking ginagawa kapag nakabalot na ng tela. Medyo dinidinan ko lamang. At dito sa part na to mga sangkay is na-rest ko yan ng mga 25 minutes. At least 25 minutes. So, ayan, bali, ito na yung ating pianuno. Ito yung may biyak kanina mga sangkay. Kung mapapansin nyo, ayan, no? May guhit pa siya. Ayan, may guhit po. Diba? Hindi na siya bumiyak, ano? Bali, slice na natin yan mga sangkay. Bali, balutin lang natin ng asukal. So, nasa sa inyo po kung ilang slice ang inyong gusto. Bali, dito sa part na to is 15 pieces po yung slice ko dyan sa isang roll na yan ng ating pianuno. Bali, ang pagkakaiba na itong mga sangkay sa ating special, itong ating ordinary pianuno, is ito po ay mabigat kumpara sa special. Yung special pianuno po is magaan po yun. Ang nagpapagaan po sa special pianuno natin is yung mirang. Kaya po ito mabigat dahil puro butter itong ating mixture ng ating pianuno, itong ating ordinary pianuno. So, ayun mga sangkay, bali ito, hindi ko napakita yung pag-slice. Ayan, 15 slice po ang bawat roll itong ating pianuno. At ito na nga po yung ating finished product ng ating pianuno. Sana po ay makuha nyo yung ating paggawa ng pianuno. Sana po ay makatulong sa inyo itong ating recipe. Hanggang dito na lamang po yung aking video. Huwag kakalimutan mag-like at share itong ating video. At pakisubscribe na rin po nitong aking channel kung sakaling nagustuhan mo po itong ating video na yung napanood.